Pastor. Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, muli sa ating gabay kaigay sa ating episode sa ngayon, muli nating tatalakayin ang mga katagang pagpapatawad, pagkakasala, at ang ganap na pagbabago. Mga kagabay, lahat tayo makasalanan. Hindi natin dapat husgahan ng isa't isa kung ano ang pagkakasala. Sapagkat lahat tayo, may mga kasalanang mabigat, may mga kasalanang magaan, may mga kasalanang sinasadya, talagang kusang ginagawa, at may mga kasalanang ayaw mang gawin, may mga dahilan upang mapipilitan. Ngunit nandyan ang kapatawaran ng Panginoon. Alam natin ito sapagkat kung tutuusin, kung ating pag-iisipang mabuti, kung ating pag-aralang mabuti, kaya nga mayroon tayong tinatawag na pagdating ng Panginoon, alang-alang sa kapatawaran ng pagkakasala ng mundo, alang-alang sa ating kaligtasan. Sa madaling salita, makasalanan man tayo, nakahanda ang pagpapatawad ng Panginoon. Ngunit, hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo magsisisi. Kung hindi natin aaminin ng buong buo at ng buong puso ang paghingi ng kapatawaran at ang pagbabago. Marami sa atin ng salitang pagpapatawad ay parang nilalaro lamang, marabang napakadali. Ang ating alibay, ang ating katuwiran, tao lamang ako at magkakasala ako. Ito ang maling pananaw, sapagkat totoo, nandyan ang pagpapatawad. Mismong si Jesus, nang siya ay nakabayubay sa krus, hirap na hirap, mamamatay na, naghihingalo na bilang isang tunay na tao at bilang isang tunay na Diyos, nagpapakita pa rin kung gaano kadakila ang pagpapatawad ng Diyos, pagpapatawad sa mga kasalanan. Sapagkat isa sa kanyang unang binigkas bago ang huling mga sandali niya sa mundo bilang isang tao, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Napakabait, maunawain, maawain ng Diyos. Nakahandang magpapatawad sa mga nagkakasala. At isa pa na kanyang pinakita ng pagpapatawad ay yung isang kriminal na nakatabi niya na ipinako rin sa krus, si Dimas, na nasa kanyang kanan. Nang umamin sa pagkakasala, nang tinanggap ang pagiging makasala na sinabing, Panginoon, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa iyong kaharian. Hindi sinabi ni Jesus, pinapatawad na kita. Magsisisi ka, anak. Hindi. Ano ang sabi ng Panginoon? Agad-agad.
ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang ibig sabihin, sa mga sandaling yan, ibinigay ng Diyos ang kanyang puso, ang pagpapatawad. At mula sa kanyang pusong nagmamahal sa mga makasalanan at sa mga mabubuti, pinatawad ng Diyos ang isang pusakal na kriminal, ang isang magnanakaw na ipinako sa krus, katulad niya, ngunit hindi katulad niya na hindi makasalanan. Ngunit sa pagpapatawad, ang unang kailangan ay ang pagtanggap ng kasalanan. Kusang tatanggapin, aminin ang pagkakasala, tanggapin ng buong buo ang pagkakasala, at pagsisisihan ang pagkakasala. Ngunit bago tayo hihingi ng ganap na kapatawaran sa ating mga kasalanan, kailangan mayroon tayong ibabayad, silbing paghugas ng ating pagkakasala. Halimbawa, babayaran natin ng katumbas na halaga kung tayo ay nakapagnakaw, ibalik natin. Kung may natira pa, ibalik natin, isauli natin ang ating nananakaw. Ang ating saan man natin nananakaw, ano man ang ating nananakaw. O kung hindi na natin maaring isauli, o hindi na, may mga pagkakasalan na talagang hindi nakagawa na, ika nga, tapos na. Ngunit may katumbas itong hindi naman kabayaran, kundi yung tinatawag natin bilang pagkilala ng buong buo. Alam niyo mga kagabay, isipin na lamang natin ang isang salaysay sa banal na aklat tungkol kay Zacchaeus. Isang ika nga manluluko sa pagbabayad ng buwis, naniningil ng sobra, nagpapalit ng pera ng sobra. Samantalang sila mandarambong sa salapi. Ngunit narinig niya na daraan si Jesus, kaya sinikap niya makita siya. Tuwang-tuwa siya nang tinawag sa ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Mananghalian ako sa bahay mo. Tuwang-tuwa siya sapagkat yung mga milagro noon, itinuring niya na mga magic. Kaya gusto niyang makita ng harap-harapan si Jesus. At naganap nga. At nang sinabi ni Jesus na mapatawad lamang siya kung isauli niya ang mga ninakaw. Anong sinabi ni Zacchaeus? Panginoon, ibalik ko. Ibalik ko ang aking mga ninakaw. Ibalik ko ang mga niloko kong pera ng doble. Napakaganda ang pagsisisi ni Zacchaeus. Hindi katulad ni Judas. Si Judas Iscariote. Nung mapagtanto niyang nagkakamali siya sa kanyang pagtraidor, sa kanyang pagkanulo kay Jesus, nagsisisi siya. Umiyak siya. At ang sabi niya, ibinalik niya yung pera sa mga Hudyo, sa mga nagbigay sa kanya ng pera, bilang kabayaran sa kanyang pagiging Judas kay Kristo. Pero ang hindi nagawa ni Judas ay ang humingi ng kapatawaran. Kaya sana ang ating mga mandarambong, lalong-lalo na sa mainit na isyu na pandarambong sa kabanang bayan, sa flood control, sana magsisisi ang mga may pagkakasala. Wala nang salita, ibalik ang pera, pagsisihan, at humingi ng public apology. Mga kagabay, sana mawala na sa mundong ito, lalong-lalo na dito sa ating bansa, ang panguhulimbat, ang pandarambong sa kabanang bayan. Mabigat na pagkakasala.